Alright, welcome guys dito sa ating first day dito sa 5-day Facebook Ads Challenge. And so far so good. Again guys, yung mga nagkaka-encounter ng problem doon sa Telegram, um, we will sort this out along the way ng ating live training kasi kung mag-i-stuck tayo dito, baka maubos yung oras natin kaka-add sa inyo. So yung mga nagkaka-problema, just tag Joey De Castro Cruz para ma-assist kayo may add manually dito sa ating GC. Alright. Wait po, di ako makapasok sa PC. Ma'am Mary Ann, salamat. What do you mean, ma'am? Okay. Okay, so paano ba mag-i-start ang ating 5-day challenge, no? So sa first day, ang pag-uusapan po natin ay business settings overview, access ninyo sa Telegram, exclusive GC natin. Okay? Then, ituturo ko sa inyo yung mga settings sa Business Manager. Most likely, guys, I anticipate na some of you here are a little bit advanced. Meron ng Business Manager, nag-run na ng Facebook ads before, may konting spend na rin but willing pang matuto about Facebook ads. Please bear with us doon sa mga classmates ninyo na wala pang business manager katulad ni Ma'am Marilu. Okay, magpo-progress po yung ating lesson from day 1, creation po ng business manager account. Okay, kasi karamihan din sa na-encounter ko na may business account or ads manager, hindi rin nila makabisado or nalilito pa rin sila sa business settings. No, kung paano siya nagwo-work. Okay, paano yung tamang access, paano yung tamang navigation sa loob ng business manager. Okay, okay ba yun guys? Para doon sa mga classmates ninyo na hindi pa ganun ka well-versed pagdating sa loob ng BM. Okay, yun yung day 1. Business manager, overview. Day 2 is campaign objectives. No, isa-isahin natin yung campaign objectives. Again, for some of you guys, you already know this. But for the sake of those na nag-i-start pa lang, mag-start tayo from scratch. Campaign objectives, isa-isahin natin yon para ma-deep dive natin kung para saan ba yung bawat campaign objectives. Kasi up until today, marami pa ring nalilito sa campaign objectives. Okay? Day 3, balik actual campaign setup. Okay? Different campaign setup without website. Okay? So, you can optimize for sales kahit na messenger lang ang iyong gamit. Kahit wala kang mga third-party apps katulad ng ManyChat, Pancake, or whatever third-party app na gamit mo, pwede ka pa rin mag-optimize ng sales at ituturo ko po sa day 3. Okay, kasi karamihan, kiniklik yung engagement and optimize for messages, tapos bandang huli, walang sales na pumapasok. Okay? So, yun yung day 3. Day 4 is gonna be Facebook ads metrics, understanding the Facebook ads metrics. Okay? Some of you, again, alam na yung mga CTR, link click, CPC, whatever, but lito pa rin, ligaw pa rin pagdating sa paano i-read yung mga metrics pagdating sa kanilang ads manager reporting column. Yun yung day 4 natin. Okay? And finally, day 5, ituturo ko sa inyo yung ultimate Facebook ads calculator para wala tayong guesswork, no, na tipong, coach, ano na ba to? Papatayin ko na ba tong campaign ko?
mahal ba to? Mahal ba yung cost per message ko? Mahal ba yung cost per purchase ko? Maraming nagtatanong na ganon. Hindi nila maintindihan kung profitable na ba sila or hindi pa. And yun yung ituturo ko sa sa day 5. Wag kayong mawawala sa day 5 kasi yun yung ituturo ko, yung Facebook Ads Calculator, para maintindihan nyo yung customer acquisition cost ninyo. At the end of the day, alam ninyo kung ano yung current daily ad spend niyo, kung profitable kayo within that day or hindi. Kung nasa e-commerce kayo or nasa may physical products kayo. Okay? Ma'am Marinel, Coach, ilang hours per session? At least 1 hour per day po tayo. Starting today, up until Tuesday next week. Dire-diretso po tayo. Okay? So, also yung lessons sa link, same po siya sa i-discuss natin. What do you mean po na lesson sa link? Bali guys, share ko lang yung screen ko. Wait lang Yung 19 lessons po. Yung junior strategies ba yung minimension mo, Ma'am Marinel? Okay, kasi dapat meron kayong access both 5-day Facebook Ads Challenge at Junior Strategist course. Okay, I'll be sharing my screen. Okay? Here guys, you need to visit my website digitalhomey.net. Okay, this one. Click online courses. Dapat meron kayong access both the 5-day Facebook Ads Challenge, itong nasa taas, at dito sa Beginner's Guide Junior Strategist course. Ngayon, may mga iba sa inyo nahihirapan mag-access kasi humihingi daw ng another payment. Okay? Make sure na yung ginamit ninyong email nung nag-sign up kayo for dito sa Academy, nagbayad kayo ng 499, yung same email na ginamit ninyo ay yun po yung nakalagin sa browser ninyo. Otherwise, hindi po kayo makakapasok doon hindi nyo ma-access yung dashboard kasi iti-take po ng browser as different user yung account ninyo kapag ibang email po ang nakalagin. Let's say for example, if you are using Google Chrome, let's say click nyo to, yung bandang yung logo ninyo dito, tapos i-check nyo kung anong email address yung nakapasok dito bago nyo i-access yung courses. Okay, make sure po kasi yung naka-record po dito sa amin, yung email po na ginamit ninyo nung nag-checkout kayo, nagbayad kayo ng 499. Otherwise, kung may ibang nakalagin po na email address dito sa browser ninyo, hindi po siya gagana. Hihingi po ng another payment yung website dahil nga po hindi nare-recognize ng website yung user ID ninyo. Malinaw po ba? Ngayon, yung gagamitin nyo sa pag-access ng dashboard, nag-send po kami ng promo code. Yun po yung gagamitin nyo dito sa pag-access po ng courses. Yung 5-day Facebook Ads Challenge, 5DC6, ang promo code na gagamitin niyo. Tapos yung beginner's guide, that's gonna be Junior B6. Type ko dito yung mga hindi pa rin nakaka-access ng kanilang dashboard. So, 5DC6, yung 5-day Facebook Ads Challenge. Tapos yung Junior Strategist, Junior B6. Yun yung gagamitin yung promo code. Maliwanag po tayo doon? Okay? Probably kaya kayo nagkaka-problema sa wait lang
Okay. Nasa email po yung complete instructions, batchmate. Yes, Sir Kevin, maraming salamat. Okay na ako, dito na lang sa cellphone, mukha may problem yung PC ko. Okay. Now, meron kayong option din to download yung app, no? Pagpasok ninyo dito sa kunyari dito sa digitalhomey.net, di ba? Kung gamit niyo ay mobile or cellphone, pag kinilik niyo yung online courses, okay? Let's say for example, 5-day Facebook Ads Challenge, click nyo to. Pwede nyong i-download yung app. Okay? Spaces by Wix. Okay, yun po yung uh, application para maka-join po kayo sa loob po ng Academy. Okay? I would suggest na dito muna kayo mag-download sa Introduction to Digital Marketing. Free naman to. Kung hindi pa kayo hindi nyo pa talaga na-access yung courses, click nyo tong Introduction to Digital Marketing para maka-capture yung email address ninyo. Join and then free yan. So, dapat hindi kayo magkakaroon ng problema dyan. Or bago kayo mag-join, click go to the app. Okay? Then, join. Okay? Wait lang ha. Okay. So, okay na ba tayo doon? Goods tayo? Maliwanag. Paano sir kung dinidirect kami sa payment kahit bayad na? Yun po yung problema ma'am, no? Ma'am Rosel. Dinadirect kayo sa payment kasi nga po, ibang email po ang gamit ninyo sa browser ninyo. Yun yung possibility, kaya kayo nagkakaroon ng problema, hindi kayo makapasok, hinihingihan kayo ng another payment. Okay? Kung hinihinga kayo ng payment, use the promo code na binigay ko dito sa chat box. Okay? Alright. So, mag-start na tayo. Okay na ba? Yung mga may problema sa pag-access ng kanilang dashboard, magkakaroon tayo ng another session, okay, para makapag select mo Ma'am Rosel yung Zendit, no? Para maka-push through ka. Zendit po, wag yung PayPal para maka-push through ka, okay? Start na po tayo. Alright, so napili natin si Ma'am Marilu dahil wala pa siyang business manager. Siya po ang gagawin po nating ginipig ngayong gabi. Okay, Ma'am Marilu, please share us your screen para gawan po natin ng business manager ang iyong profile para makapag-run ka ng sarili mong ads. Okay? Ma'am Marilu, andito ka ba? Yan. So, share your screen, ma'am. Please share your screen. Sir Eric Valdez, please message po sa 5-day Facebook Ads Challenge si Ma'am Joelyn para itag nyo si Ma'am Joelyn para may add po kayo manually. No? Lahat po ng hindi makapasok. Ma'am Marilu, bigyan mo ako ng remote control access para ma-control ko po yung inyong screen. Okay? Okay, wag niyo pong gagalawin ma'am yung inyong screen para ma-control ko po yung screen niyo dito. Okay? Remove muna natin tong email para malinis tayo. Okay, for those of you guys na wala pang business manager, all you need to do is to go to business.facebook.com. Okay? Again guys, for some of you, this might be basic, but we want to do it from scratch kasi yun po yung day 1 po natin. Doon po tayo magpa-progress and step by step po tayo. No? Para doon po sa mga hindi pa nakakapag-create ng kanilang BM.
So usually guys, mapupunta kayo sa Meta Business Suite. Okay? Ang pagkakaiba ng Meta Business Suite tsaka yung Business Manager, Meta Business Suite, ito po yung ginagamit karamihan ng mga social media managers kapag nagpa-publish sila ng mga social media post. Okay? Tayo naman ng mga media buyers, ang ginagamit natin ay yung Power Editor. Yun yung dating tawag sa Ads Manager bago siya naging Ads Manager. Okay? Pag napunta kayo sa Meta Business Suite, kung bago lang kayo, click nyo lang tong All Tools. Okay? And look for Ads Manager. Okay? Oops, sorry. Ba't napunta ako sa Planner? Okay, All Tools. Then, Ads Manager. Check natin, mukhang may business manager na si Ma'am Marilo eh. Wait lang guys ha, meron kasi akong bisita. Guys, mabilis lang ha. May bisita kasi akong hindi alam yung bahay eh. Wait lang. Okay. So, pasensya guys. Meron kasing bisita. Hindi alam yung bahay namin. Okay. Check po natin to. Okay. So, itong makikita nyo guys, ibig sabihin kapag nakikita mo Ma'am Marilo yung pangalan mo dito, ibig sabihin personal ad account mo to. Okay? Huwag mo siyang gagamitin. Okay? Huwag mong gagamitin to kasi kapag ka na-disabled po itong personal ad account mo, let's say for example, nakapag-create ka na ng, kapag na-disable tong personal ad account mo, mahirapan ka nang gumawa ng business manager. Okay? Business settings, punta tayo ng business settings. Tingnan natin kung meron ng existing, mukhang wala pa naman eh. Okay. Itong Stone Horizon sa client mo to, Ma'am Marilu. Tama ba? Ay, nangyari. Wag mo munang gagalawin, ma'am. Nagalaw yung ano. Para ako muna na mag-navigate. Itong Stone Horizon sa client nyo po ito. Type yes, ma'am. Yes, may recorded po, Doors. Ma'am Marilu, can you confirm? Kung sa client mo ito? Okay, good, good. Okay, so ang gagawin natin, sorry. Ang gagawin natin is mag-create tayo. Ang papalitan mo lang dito is yung dulo. Okay, business.facebook.com/create. Okay? Para makapag-create ka ng sarili mong business. Then, create an account. Click natin to. Then, ano po yung naiisip nyong business, Ma'am Marilu? Pakitype na lang po dito sa yung part ng Jasper's Market. Okay? Pwede nyo pong i-rename yan later on kung just in case gusto nyo palitan. So, mag-isip ka na ngayon kung ano yung gusto mong ibenta, ano yung gusto mong business, yung pangalan. Regardless kung may DTI ka or wala, or may mayor's permit, hindi mo kailangan yon. So, right now, kailangan mo lang ilagay yung name po ng business nyo. Okay? Alright. Tapos yung email mo, pwede mong gamitin yung same email na ginamit mo dun sa Facebook profile mo. Kasi ngayon wala kang pa namang business email na domain eh. So gamitin mo muna kung ano yung naka-associate po doon sa Facebook profile mo. Okay? Make sure, Ma'am Marilu, na yung email po na yan ay na-access nyo. Kasi baka mamaya, hindi nyo po na-access yung email kasi magsisend po si
Facebook ng verification. Okay, submit. Your business may already have an account. Teka muna, mukhang hindi tayo magpo-push through. Ayun. Confirm email address. Check mo yung Hipolito na email address mo. Buksan mo dito sa bagong browser, bagong tab. Ayan. Ito rin ba yon yung email na yon? Yung Henry? Hindi. Tama ba to? Hindi, iba to. I-log out mo tong i-log out mo tong anong tawag dito, yung email address na to. Make sure guys na kapag nag-send sige, stop share ka muna Ma'am Marilu. Ganito guys, no, make sure na kapag nag-create kayo ng business manager, kapag nag-send ng verification si Facebook sa email ninyo, yung same browser na ginagamit nyo ngayon, doon nyo din dapat ilalagin yung email nyo. Kasi otherwise, hindi po yan mabe-verify ni Facebook. Let's say for example, ang gamit nyo right now is Google Chrome. Tapos ang bubuksan nyo is Microsoft Edge. Pag binerify nyo po yan, magkaiba po ng browser. Doon po minsan nagkakaproblema. Hindi ngayon ma-verify ni Facebook kasi magkaiba ng browser ang gamit ninyo. Kung Microsoft Edge, Microsoft Edge. Kung Google Chrome, Google Chrome. Pero I would prefer na Google Chrome po ang gamitin ninyo. Okay? And one more thing pala guys, yung mga naka-Yahoo na nag-join dito sa Academy, okay, make sure na Gmail na guys ang gamitin ninyo. Possible na nagkakaproblema kayo sa pag-login doon sa pag-access ng dashboard nyo kasi Yahoo ang gamit ninyo. Hindi po kasi nare-recognize na yung Yahoo kasi lugi na po yung kumpanya na yan. Wala na po yung Yahoo, no? Binenta na po yan. Wala na pong halos gumagamit niya. Kung naka-Yahoo pa rin kayo ngayon, maaaring magkaedad po tayo. Hindi naman sa pag-aano. Kasi dati kong gamit yan before, so nagiging problema madalas yan kasi wala nang gumagamit ng Yahoo products. More on Gmail na, okay, or Outlook. Pero Gmail po pinaka the best. Okay? So switch na kayo. Lahat po na naka-Yahoo, pwede nyo kaming i-message doon sa 5-day Facebook Ads Challenge na Messenger GC. Alright. Then, ilagay nyo doon yung Yahoo address ninyo, email address, tapos yung kinreate yung bagong Gmail account para yun po yung bibigyan namin ng access doon sa, anong tawag dito, doon sa courses. Okay? Para ma-access nyo po yung dashboard ninyo. Paano malalaman if may business account na tayo? Check mo lang sa business settings, makikita mo na yung Sir Bobby. No? Yung kanina, may recorded naman to, so pwede mo balikan. Coach, kagagawa ko lang bakit na-restrict agad? Kasi po, Ma'am Lizelle, kailangan mong i-verify yung identity mo. Usually, ganoon ang nagiging problema. For some of you na halimbawa, sinundan yung ginawa namin tonight, for some reason, na-restrict agad, kasi nga kailangan mong i-verify pa yung identity mo. Kailangan mo mag-upload ng ID, government-issued ID. Make sure guys na isang ID lang muna yung gagamitin ninyo. Huwag yung screenshot ng halimbawa 2 ID, isang SSS kunyari, tsaka isang driver's license, pinag-isa nyo lang sa isang screenshot. Make sure na isang ID lang muna gagamitin nyo kasi later on, kapag na-restrict yung account ninyo, na-ban kayo kay Facebook, yung isang ID nyo, pwede nyo pang gamitin. Kasi for example, nung ginawa nyo yung business manager, in-upload nyo yung SSS ninyo, and for some reason, na-restrict kayo forever kay Facebook, tapos nag-create kayo ng bagong BM, in-upload nyo yung same SSS ID ninyo, ma-detect po ni Facebook yon. Okay? Kasi meron pong facial recognition si Facebook. So, madedetect niya po na ikaw pa rin yung tao na nag-create ng business manager account. So, may chance ka na gamitin yung driver's license mo ngayon. Okay? So,
yung mga sa GC, mamaya na po natin i-resolve yon para tuloy-tuloy po tayo. Okay, pwede rin po bang pumunta sa business facebook.com select coach, create or overview. Okay, yung select, I'm not sure kung gagana to kasi try natin. Pero overview, gagana yon pag mag-create ka ng account. business.facebook.com/overview o kaya create. Okay? Let me know, Ma'am Marilu, kung okay ka na dyan. Okay? Tapos guys, quick tip lang doon sa mga na-restrict na before, nakapag-create na ng BM before. Tapos, every time na nag-create ka ng, ayan, so, Ma'am Marilu, sige, share screen ka na para tuloy-tuloy tayo. Pag nag-create ka ng bagong BM dahil na-restrict ka before or na-ban ka, na-reject ka, make sure na ibang PC ang gamit ninyo. Huwag nyong gagamitin yung dating mobile number ninyo at yung inyong dating credit card kasi madidetect po ni Facebook yan. Ayan, kamukha nito, your business account is restricted. Okay, bigyan mo ko ngayon ng access, ma'am. Kamukha nito, kapag bago ang inyong business, usually nare-restrict po yan. Okay, all you need to do is to verify your account. Check po natin ha. Mag-a-upload po kayo ng ID. Ito, your email address has been verified. Okay. So nakapag-create ka na ngayon ng business. Let's try to create add account. Ayun, disabled ka ngayon. Okay, hindi ka pa man nagra-run ng ads, na disabled ka na, ang gagawin nyo ay see details. Tapos mag-a-upload tayo ngayon ng business ng ano nyo. Dito sa request review. Check po natin. Kung nakapag-upload ka na before kasi, ikaw na mag-select, ma'am, kasi baka ma-detect po ni Facebook na nire-remote ko lang yung ano mo. I'm not a robot. Click mo yan. Okay, continue mo lang. Kasi possible po nito, nakapag-upload na si Ma'am Marilu ng kanyang ID. Palitan mo to, ma'am, ng Philippines. Okay? And then yung mobile number mo. Mas maganda yung mobile number mo na ano, oops, na wala yung screen share mo, ma'am. Okay lang kung ano. Okay? Let us know, ma'am, pagka okay na yung nailagay mo na yung mobile number mo. Kasi baka tawagan ka ng mga classmates mo eh. Okay? So, wait lang natin. Ma'am Rina, same with our company na restrict din since it's company name yung gamit. Pwede na ba yun or dapat personal account lang? Yun ang nagiging problema, ma'am eh. Kapag company, dapat kasi doon yung founder and CEO, yun yung mag-create ng business manager. Tapos bibigyan lang kayo ng access doon sa kanyang BM. Okay, doon usually nagkakaproblema kapag company po ang gumawa po ng account. Okay? So, try nyo pong i-figure out yung ganong sistema. Okay, upload mo yung ID nyo, ma'am. Okay? Sige, wait natin na mag-upload. Sagutin ko na yung mga muna nandito. Paano nyo po malalaman tama ginawa sa business suite, sa ads? Ano natin, i-navigate natin, Sir Mark, no? So, sir, pag nakagawa ng BM din ads account, added yung FB page, Ox lang yon. Yes, kailangan mo talagang i-add yung FB page mo doon sa ad account mo or doon sa BM mo. Sorry po, maghanap muna ng ID. Siguro po we can look for someone else. Okay lang po. Sige lang, ma'am. Try nyo. Wala ba kayong ID, ma'am? Kolorum ba kayo, ma'am? Wala kayong SSS man lang or PhilHealth, driver's license, senior citizen ID, ano pa ba?
Sigurado naman ako, ma'am, na bakunahan kayo, 'di ba? Hahanapan kayo ng ID, 'di ba? Usually binabakunahan tayo sa anong tawag dito? Yung sa COVID. So kailangan may ID kayo. Okay? Question coach, what if personal account yung gamit sa BM? Okay lang ba? I would highly suggest na mag-create ka ng separate account. Huwag niyong gagamitin yung personal ad account ninyo kasi kapag na-disabled ang personal ad account, hindi ka na makakapag-create ng BM. Okay? Kahit ilang page ba pwedeng idagdag sa BM? Yes po. Basta na-establish mo yung credibility mo kay Facebook. Okay? Try ko po, pero well, wait, we can have some. Okay. Difference po ng Business Manager at Business Suite. Sir Mark, na-discuss ko po kanina. Meta Business Suite, most likely, ang gumagamit po nito is mga social media managers. Okay? Yung Power Editor po, ang gumagamit po madalas noon, media buyers o tinatawag nating ads manager. Okay? Nandoon din po yung lesson na yan sa Junior Strategist course. Okay, meron po tayong lesson doon kung anong pagkakaiba ng dalawa. Pwede nyo pong ayan. Ako na lang mag-share screen, coach, pero may BM na ako eh. Sige, Ma'am Marie Chris, pwede ka mag-share. Okay? Para habang inaayos po natin yung kay Ma'am Marilu. Okay, pwede ka mag-share. Alright. Bigyan mo ako ng access ngayon, ma'am. Remote control access. Huwag mong gagalawin to. Okay? Now guys, i-add ko yung sarili ko dito sa business manager ni Ma'am, sino to? Si Ma'am Marie Chris. Okay, Marilo and Marie Chris kasi. So, nalilito ako. So, i-add ko yung sarili ko dito. Merong 4 na ways on how you can be able to add someone in your BM. Okay? The first one is via Gmail account. Okay? I-click mo tong people. Okay? These are some of the different methods on how you can be able to access someone's business manager. First one is via Gmail. Invite people, and then i-add ko yung sarili ko. Virtual 5 solutions. Mamaya na ako sasagot ng ibang questions, guys, ha? Ay, teka lang. Virtual 5 solutions at gmail.com. Okay. Yung lahat ng mga aspiring media buyers, ganito rin yung gagawin ninyo. Okay? So, make sure na you pay attention kung paano ginawa dito sa pag-access ng BM. Kasi most likely, ganito rin yung gagawin nyo sa mga clients ninyo. Ilalagay ninyo yung email address ninyo doon sa BM ng client ninyo and then proceed next. And then, for now, I'll gain full control access muna, ma'am, no? Pero make sure, guys, na kapag BM ninyo, wag nyong i-select yung full control o yung manage kasi sensitive task to. Don't worry, Ma'am Marie Chris, hindi po kita i-hack, no? For demo purposes lang to para magkaroon ako ng full access nung BM ninyo. Okay? Click next. And then, select ninyo yung page na i-manage ninyo. Okay? And then, for the sake of this demo, I will select everything. Pero probably kung mag-manage kayo ng account ng client niyo, probability bibigyan lang kayo ng partial access. Okay, but for now, I'll be getting everything, I'll get the full control access. And then click invite. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Okay? Then, check ko dito sa aking end kung na-receive ko na yung invitation. Usually guys, kapag Gmail ang gamit nyo, pumapasok yan sa social tab. Dito siya. Okay, mag-share ako ng screen. Mamaya lang ako magsasagot ng mga questions, guys, ha. Kapag Gmail ang account mo, Gmail ang gamit mo, makikita mo yan dito sa social tab. Wala siya sa primary. No? I-click mo yung social tab mo, tapos ayun siya, Sun Life Advertising. Click mo to.
get started. Tapos continue mo lang, make sure na naka-login na yung account ninyo doon sa browser para madali na lang kayo makapasok. Continue and then hahanapan ako ng password. Stop sharing ko muna. Okay? Accept invitation. Tapos lagay ko yung password ko. Wait lang guys ha. Password. Mga password nyo guys, lalagay nyo sa notebook. No? Para hindi kayo ma-hack. Kasi yung iba nasa cellphone lang din. Submit. Check po natin kung makakapasok tayo. Wait lang natin. Usually it will take a couple of seconds bago ka makapasok dito sa dashboard. Tapos hanapin natin yung business manager ni Ma'am Marie Chris. I'm not sure kung nabigyan mo na ako ng access sa ad account. Parang hindi pa. Share ka ulit nga ng screen mo, ma'am. Kung hindi mo pa ako nabigyan ng access sa ad account. Okay. Dito, click mo yung ad accounts, ma'am, sa baba ng pages. Okay. Teka muna. Wala ka pa palang ad account. Ba't ganun? Okay. So, bigyan mo ako ng remote control access. Gagawa tayo ng ad account mo. Kasi, kailangan meron kang ad account. Kasi probability nito, Ma'am Marie Chris, dito mo niraran yung ads mo sa personal ad account mo. Okay? Tingnan natin to para makita natin kung sakasakali. Kung tama yung hinala ko, hindi naman. Malamang sa ibang business mo siya niraran. Baka dito. Hindi rin. Nag-run ka naman ng ads? Parang hindi pa. Huwag mo nang gagalawin, mama, para hindi tayo ano. Ayun, puro drop. So wala ka pang ano, hindi ka pa nakakapag-run talaga ng ads. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng ad account doon sa loob ng Sun Life kasi dito wala pa siyang ad account. Okay? So pagdating dito, ad accounts, click add, create a new ad account. Okay? Guys, you can create multiple businesses ha. Kapag bago lang kasi yung account nyo, ang makikreate yung business is probability dalawa. Tingnan mo to, pag kinilik mo yung drop down, meron siyang 3 business dito. Okay, over time kasi, kapag na-establish mo yung credibility mo kay Facebook, binibigyan ka ng another slot para makapag-create ng bagong business manager. Then, sa loob ng business manager, as soon as nakakapag-run ka na ng ads and lahat ng ads mo ay Facebook ad compliant, pwede ka pang mag-create ng multiple ad accounts sa loob ng business. Ipapaliwanag ko sa inyo maya-maya kapag may access na ako dito sa business manager ni Ma'am Marie Chris. Now, assuming lang na ito nga, wala pang ad account, mag-create tayo ng bagong ad account, create a new ad account. Ad account name is lagay natin is Sun Life Ads. Para may distinguished naming convention yung business mo na Sun Life Advertising, yun yung business name mo. Tapos yung ad account name mo is Sun Life Ads. Kasi malilito ka niyan kapag pinarehas mo yung naming convention yan. Sun Life Advertising na yung name ng business mo, tapos Sun Life pa yung advertising yung ad account name mo. So, dapat nun may separate naming convention siya. Palitan to natin ng Philippines, GMT +8, pwedeng Perth, pwedeng Shanghai, dapat GMT +8. Hanapin natin dito, ito, Australia Perth. Tingnan natin kung may Manila. Check natin. Usually may Manila dito eh.
Ito, Asia, Manila. Pero yung Perth, pareho lang kasi ng oras yun eh. Palitan natin to ng peso. Okay, nasa na yung peso natin? Ayun siya. Peso, next. Tapos click My Business, Sun Life Advertising, create. Okay? Then, since nakapasok na ako sa buong business manager ni ma'am, i-click ko po yung account, yung name ko, tapos full control, assign. Okay? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Wala pa siyang payment info pero maya-maya babalikan po natin. Okay? Exit muna tayo. Okay. Check ko po dito kung may access na po ako. Wait lang. Sun Life. Ayan, meron na ako. Okay? Wait lang guys. And then, business settings. Okay. Yun tayo sa business settings. Okay, mag-share ako ng screen. Stop sharing ka muna, ma'am Marie Chris. And then, ako muna mag-share. Okay, nasa loob na ako ng business manager ni Ma'am Marie Chris. Alright, and then, dito, ipapaliwanag ko yung pagkakaiba nung ang structure po ng business settings. Ganito po siya. Kukuha ko ng screenshot para ma-describe ko po sa inyo ng maayos. Okay. Imagine niyo guys yung business ninyo as a subdivision. Okay? So, ito po yung inyong pinaka main office. Okay? Ibig sabihin lahat po dadaan po dito sa pinaka main office nyo para ma-access po ninyo lahat ng nandito sa baba. Imagine niyo na subdivision siya, tapos meron siyang townhouses. Okay? Yung townhouses is yung maraming bahay na dikit-dikit. Okay? Ganito po itsura niya ng townhouses. Ganito. Dikit-dikit na bahay. Okay? Hindi siya individually built. Na meron siya, kumbaga, yun nga, dikit-dikit. So, ibig sabihin, itong mga to is bahay po yan. Okay? Imagine niyo as bahay. Okay? Then, bago kayo makapasok sa mga bahay na yan, kailangan nyo ng susi. Okay? Saan manggagaling yung susi? Nandoon sa pinakataas. Kaya nga, di ba nakita nyo kanina, kahit na meron na akong access doon sa kanyang business manager, kailangan ko pa rin bigyan ng access yung sarili ko sa loob ng ad account. Kasi may probability na nandun ako sa loob ng business pero wala akong access sa lahat ng assets niya. Ano yung sinasabi kong assets? Yung pages niya. Okay, sorry, yung page niya, yung ad accounts niya, yung Instagram account niya. Probability nun, wala pa akong access saka yung WhatsApp niya. Okay? And so on and so forth. Yung pixel, etc. etc. So, iti-take nyo siya as para siyang subdivision na bago ka makapasok sa isang subdivision, kailangan mong humingi ng permiso doon sa main office. Tapos, bago ka makapasok sa isang bahay, kailangan mo ng permiso, kailangan mo ng susi, bigyan ka ng susi para ma-access mo lahat nung nandito. Okay? Ganun po siya ang itsura po ng business manager. Now, yun yung po yung unang access na pwede nyong gawin pagka aspiring media buyers kayo. Kapag hindi siya agency, mas madali kasi via email lang yung pag-access. Okay? Tuturuan ko kayo ng pangalawang technique kung paano nyo ma-access yung bawat asset. Okay, without you accessing the whole business manager. Share screen ka ulit, Ma'am Marie Chris. Okay? Now, bigyan mo ako ng control. Okay? Now, for example, pwede ka kasing bigyan ng access ng client mo
direkta sa ad account lang. Hindi doon sa mismong business. Okay? Yung ad account mo kasi, mayroon niyang specific na ad account ID. Okay? Yung ad account ID, ito yun, oh, nasa taas. Okay? Yung 365, etc. etc. 524 ang dulo. Yan yung dedicated na ad account ID nung ad account ni Ma'am Marie Chris. Now, for example, gusto ko lang i-access yung ad account niya. Ang gagawin ni Ma'am Marie Chris, kokopyahin niya lang yung ad account ID, tapos isi-send niya sa akin. So, kopyahin mo ngayon, Ma'am Marie Chris, yung ad account ID, tapos i-drop mo ngayon dito sa chat box. Okay? Kokopyahin ko ngayon dito. Okay? Tapos, stop sharing ka muna. Give up remote control, tapos stop sharing. Ako muna mag-share. Okay? Since meron ng nakapasok na ako kanina, nabigyan ako ng ad account access, pwede ko munang remove yung sarili ko. Teka. Teka. Halimbawa, magra-run ako ngayon in behalf of ito para sa mga ano to, aspiring media buyers. Magra-run ako ng ads in behalf of Ma'am Marie Chris. Ang gagawin ko, pupunta ako ngayon doon sa business ko. Yung palit ako dito switch ako ng ano. Okay? Okay. So ito yung business manager ko. Ito yung agency na account ko. Tapos ang gagawin ko ngayon, i-add ko ngayon dito sa loob ng agency ko. Okay, ang gagawin ko ngayon dito, click add account. Okay, add an ad account. Okay? Pwede rin na request access to an ad account. So, ang magagawin mo lang doon, hihingiin mo yung ad account ID ni client, tapos ilalagay mo dito request access to an ad account or add an ad account. So, ang gagawin ko dito, add an ad account, lalagay ko lang dito yung ad account ID. Okay? This ad has already been added to another business. You can request permission to work on it. Okay, try natin tong request access to an ad account. Okay, manage ad accounts. Confirm. Request sent. Makikita ngayon ni Ma'am Marie Chris yung request sent ko doon sa request section sa baba. Share screen ka, Ma'am Marie Chris. Then, dito, bigyan mo ko ng remote control access. Makikita niya dito. Okay? Receive. Teka, refresh muna natin. Hindi na siya lumabas dito kasi nga meron na akong access pala kanina doon sa BM. Okay, supposedly makikita niya yun dito. Yung receive request sent. Okay, yun yung pangalawang method kung paano mo siya ma-access. Okay, then pwede rin dito sa partners. Okay? Pwedeng ang gawin, ito, nasa loob na yung anong tawag dito, yung business ko. Okay? So, pwede niyang i-remove dito muna. Remove ko muna. Remove partner. Okay? Tapos, ang pwedeng gawin din ni Ma'am Marie Chris, kunin niya yung business manager ID ko. Okay? Dito makikita yung business manager ID sa business info. So, magkakaiba po ng ID po yan. So, ito, kokopyahin ko yung business manager ID ko, ibibigay ko kay Ma'am Marie Chris. Okay? Tapos, si Ma'am Marie Chris, ang gagawin niya, pupunta siya dito sa partners, tapos, partner to share assets with. Okay? Click add.
Tapos ilalagay niya dito yung business manager ID ko para maging partner niya ako. So, halos parehas lang ng method yon. Sorry, halos parehas lang ang objective nun, yung makagain tayo ng access doon sa business manager. Okay? So, that's gonna be the different methods. Same thing with Instagram accounts. Halimbawa, may Instagram account ka, pwede mo rin tong isend tong Instagram ID mo doon sa gusto mong bigyan ng access. So, di ba usually kapag ang ginagawa kasi ng karamihan, pumupunta pa dito sa Meta Business Suite, di ba? Okay, describe ko sa inyo kung paano. Karamihan kasi, switch natin to sa page mo ito, switch natin sa page mo. Di ba usually yung ginagawa, dito sila pumupunta, professional dashboard, tapos page access, di ba, sa Meta Business Suite. Tapos dito, people with Facebook access, add new. Ito yung madalas na ginagawa, di ba, ng karamihan. Ito yung pinakasimpleng method din na pinakita ko sa inyo by just sending the Facebook page ID or Instagram account ID. Send nyo lang to and then magre-request access yung gusto nyong ilagay doon sa business manager ninyo na tao. Para siya yung mag-manage ng account ninyo, siya yung mag-manage ng ads ninyo. Okay? This is for mga aspiring media buyers, magagamit ninyo to. Itong lesson po na to. Okay? Now, since wala pang payment method si Ma'am Marie Chris, ang gagawin natin, balik tayo dito and then click, pagka babalikan nyo at ilalagay nyo yung payment method, click nyo lang tong inverted triangle, view payment methods. Okay? And then add payment method. Okay? Pwedeng GCash, pwedeng Paymaya, pwedeng credit card. Kung wala kayong credit card, pwedeng GCash or Paymaya. Pwedeng PayPal. Okay? So, i-click nyo lang tong next. And ano po yung gagamitin nyo, Ma'am Marie Chris? Credit card ba, PayPal, Paymaya, or GCash? Okay. So, click mo lang yung GCash. Give up ko muna yung remote control ko Give up remote control. And then, click mo yung next. And then, ready mo na yung GCash wallet mo sa, lagyan mo muna ng kahit 500 muna. Yan, para magkaroon lang ng budget yung ano mo. Tapos, click next. Tapos, i-redirect ka niyan sa GCash. Ready mo na yung cellphone mo. Tapos, babarilin mo yung QR code. Open GCash mo na yan. Okay? Tapos, mapaprompt kayo sa QR code. Okay? Open nyo yung GCash nyo sa phone nyo. Tapos, sa gitna, meron dong QR code. Yun yung babarilin nyo para makapasok yung amount na 500 pesos. Now, meron dito, may mga nagtatanong minsan, Coach, di ba, yung GCash, hindi daw pinapayagan ng Facebook, hindi po totoo yun. No, yung Paymaya daw, yung mas okay daw yung credit card, ganyan-ganyan. Hindi po totoo yun. As long as po na Facebook ad compliant po yung ads ninyo, kahit na GCash po ang gamit nyo, wala pong problema. Okay, done. Nakuha? Alright, so check natin kung bigyan mo ko ng remote control access, ma'am. Then, makikita natin kung may laman na yung ad account mo. Ayun. Prepaid funds has been added. Okay? So, umpisa, magkakaroon ka ng daily spending limit. Okay? Ito yung daily spending limit mo, 2,792.92. The more na nag-run ka ng ads kay Facebook, the more na nag-i-increase yung spending limit mo. Kapag nakita ni Facebook na ready ka na mag-scale ng campaigns mo,
bibigyan ka ng mas malaking spending limit. Yung iba, binibigyan ng threshold, kaya na-stop yung ads. Okay? So, kaya may tinuturo din ako guys na 100 pesos Facebook ads strategy. Okay? So, magagamit nyo yung Facebook ads, the 100 pesos Facebook ads strategy kapag nag-uumpisa kayong mag-run ng ads. So, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong 100 pesos Facebook ads strategy. Kasi ito yung mga best for, limited ang budget, at kauumpisa pa lang mag-run ng ads. Okay? Pag nilagay yung online courses, makikita nyo dito yung the 100 pesos Facebook ads strategy. Dito ko tinuturo kung paano ka magte-test ng iyong ads, ng iyong campaigns using this strategy para hindi po kayo masunugan po ng budget. Minimum budget po dito is at least 5,000 pesos for the whole month. So imaginein mo, let's say for example, January 1 hanggang January 31, yun po yung i-spend nyo na budget sa strategy na to. Okay, kasi meron ka pa namang daily spending limit, so hindi ka pa naman makakapag-scale niyan kapag bago pa yung ad account mo. Okay, yung or bago pa yung business manager mo. So itong strategy na to, best po ito doon sa minimum, best for testing ads on a limited budget. Okay? So, let's go for questions. Answer ko yung mga questions niyo dito, guys. Isa-isahin natin. Coach, pwede ba different payment method per ad account? Yes po, Ma'am Rina, pwede. Okay? But I would suggest, Ma'am Rina, per business manager, okay, per business manager, isang payment method kahit na multiple ad account yon. Ibig ko sabihin, halimbawa ito, business manager natin to, business manager ko to, pwede kasi ako mag-create ng multiple ad account dito. Okay? I would prefer or I would highly recommend na kung pare-parehong ad account mo to, sarili mong ad account yan, gamitin mo isang payment method lang. Kasi just in case na ma-restrict yung BM mo, ito yung BM na gamit mo, pwede ka pang gumamit ng different payment method sa ibang business manager mo. Kasi ang problema doon, let's say for example, assuming lang na meron ka ditong 5 ad account. Tapos yung 5 ad account na yon magkakaiba ng payment method. The moment na ma-restrict yung business mo, okay? The moment na ma-restrict yung business mo, yung lahat ng payment method mo dito, may probability na kapag nag-create ka ng bagong BM, madedetect po ni Facebook na yung payment method na ginamit mo dito sa business na to ay na-restrict dito. So, hindi ka na possible doon na yung bagong BM na ginawa mo, marirestrict po yon. Dahil yung payment method na ginamit mo dito, ma-identify po ni Facebook yon. Okay? So, mas matalino po, again guys, mas matalino sa Facebook kaysa sa atin. So, wag niyong gagamitin yung same na payment method doon sa dating business manager. Sir Nicanor, yes, go ahead. Nag-raise ka ng hand. Pwede kang mag-unmute. Teka lang nga, unmute kita. Ask to unmute. Sige Hi, po. Coach. Good evening po. Yes, good evening. Just curious lang kasi nag-over ako dito sa sa academy mo sa Digital Homey. Itong price mo dito sa 100 dito 100 a day. Facebook ads. 100 Facebook ads strategy. Facebook ad. So, ito na po yung price nito na nakalagay dito. Ito po yung price. 3,499 po ang price po nito. Okay, Okay po. kasi maraming nalilito po dito na ang akala nila 100 pesos lang po yung yung amount po nung course. Ang amount po ng course is 3,499, no? Introductory price po 'yan kasi ito pong 100 pesos Facebook ad strategy, hindi pa po ito tapos. Ongoing po ang lessons po dito. May yung mga gusto pong mag-join sa live training, ang probability po nito matapos po yung course natin is by
January katapusan, itong month na to. By the time po na matapos na tong the 100 pesos Facebook ad strategy, ipaprice ko na po to ng 5,499. Okay? Kapag nakompleto na po yung course outline. Kasi ito po, hindi pa namin to, itong mga, by the way, best for real estate agents and financial advisors, car sales executive, local businesses. Okay? Ito po kasi hindi ko pa na-test sa e-com. Okay? Sa e-commerce business. Pero meron akong isang estudyante na tinry itong strategy na to, nag-work sa kanya. Actually, I'm not sure kung ilang yung ROAS niya. Pero nag-work sa kanya yung strategy na to. So, kung meron ditong mga e-com, tapos nag-work yung strategy na to sa inyo, let me know guys. Kasi isa pa lang, kasi baka mamaya fluke yung nangyari. Kasi hindi ko pa maklaim na nag-work to sa e-com. Kasi hindi ko pa siya natatest sa e-com. Pero ito, best for real estate agents, financial advisors. Kasi na-test ko na to multiple times. Itong strategy na to. Ngayon, ginawa ko na ng course outline. Itong part ng mga outline na to, meron na po itong recordings na natakil na po namin yung understanding FAB. Ang FAB po yung features, advantage, benefits, at saka yung unique selling proposition. Kung paano kayo mag-create ng copywriting ng copy nyo, ad copy, using this technique. Okay? Tapos, i-discuss ko kung paano nyo gagawin, magkano yung amount na i-spend nyo. Again, nasabi ko na 5,000 pesos. At saka gagamitin nyo yung Ultimate Facebook Ads Calculator dito. Di-discuss natin to sa pang 5th day natin, di ba? 5 days tayo magsasama-sama simula ngayong araw hanggang Martes next week. So itong Ultimate Facebook Ads Calculator, relevant po kasi doon sa strategy. Kasi pag hindi mo na determine yung CAC mo o yung customer acquisition cost, malilito ka kung paano ka mag-scale ng iyong campaigns. Yun yung problema ng karamihan na nagra-run lang sila ng ads pero hindi nila ma-determine kung magkano yung CAC nila, yung customer acquisition cost. Okay? So, nandito na kami sa banda dito. Okay? So, nag-run na sila ng ads. Tapos, tinuruan ko din sila kung paano mag-test ng kanilang campaign from scratch. Paano nila scale yung campaign nila, yung pag may nakita na sila, pag may na-check na silang winning campaign or winning ad, paano mo i-scale? Paano mo rin gagamitin ang cost cap para makontrol mo yung bid at hindi ka mag-overspend. Okay? How to use reach on winning ads, etc. etc. Okay? So again guys, yung mga gustong mag-join dito sa 100 pesos Facebook Ads strategy, pwede pa rin kayong mag-join sa live training kasi ongoing po ito. Okay? The moment po na matapos po namin tong course outline, magpa-price increase ako ng 5,499 na po siya. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Nicanor. Okay? Okay, thank you, Coach. Okay. Sir Bobby, I mean, para sa amin na hindi nakasali sa early batch, Sir Bobby, wala na po kasi yung promo na 2,499 kasi nag-promo po ako nung December na 2,499. Get all my courses for only 2,499. Wala na po yung promo na 2,499, Sir Bobby. Ang price po na natin ngayon is 10,499. Get all my courses for only 10,499. Now, for example, binili mo tong the 100 Facebook ads, the 100 pesos Facebook ads strategy na 3,499, and then later on gusto mo mag-upgrade sa digital scientist, which is yung 10,499, ileless po natin yung amount neto. Okay? So, ganun po siya. Okay? So, yung mga gusto pong mag-upgrade, yung gusto mong mag-join sa 100 pesos Facebook ads strategy. Sana nasagot ko yung tanong po doon. Ma'am Clarice, disabled po yung account ko. I tried putting credit card, debit card. Ayaw mag-work, ayaw tanggapin yung system. Please help po. Make sure po, ma'am, kasi probability, malamang ad account lang ang na-disabled, hindi po yung buong business. Okay? So, check mo muna, ma'am, kung yung ad account lang ang na-disabled kasi you can always create a new ad account. Pero pag buong business po yan, mahirapan kang mag-create ng bagong business. Okay? Alin po sa dalawa. Okay?
So si Ma'am Jing, Coach, paano po ma-change ang payment method ko from credit card to GCash? Pwede kang mag-add ng payment method. Okay, add ka lang ng payment method. Anong tawag dito? Click mo lang tong inverted triangle. Tapos kahit multiple payment methods kasi yan, pwede eh. Ayan o, add payment method. Click mo lang to dito. Okay, tapos remove mo yung previous payment method mo. Click mo lang tong 3 dots, tapos remove. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Jing. Okay, tapos GCash na yung gagamitin mo. Okay? So, kamukha nung ginawa ni Ma'am Marie Chris kanina, sundan mo lang yung recordings po natin. Okay? Ma'am Marian Umali, Business Manager and Business Suite. Same lang, magkaiba po. Na-discuss ko po ito, Ma'am Marian, kanina. Excuse me. Inom lang akong tubig, guys. Mandaming tanong. Medyo meron ako na maraming na miss out doon sa taas. Teka lang muna, sagutin ko yung ibang tanong sa taas. Para hindi naman unfair doon sa mga nasa taas na natabunan. Si Ma'am Christy, Coach, na disabled personal ad account ko dahil hack account ko pati credit cards. Nakalink, possible pa kaya ma-retrieve pa yung ad account ko. Mahirap po siyang i-retrieve po, ma'am, unless po na meron kang the disabled personal ad account ko. Unless na meron ka pang access doon sa personal profile mo, may possibility po na ma-retrieve mo pa yung anong tawag dito? Yung business mo or yung ad account mo. Pero pagka yung mismong personal profile mo ang nahack, mahirap na po yun. Hindi mo na siya ma-retrieve. Okay? Business manager is different ba from page manager? Yes, ma'am. iPhone lang kasi yung pangalan mo dito eh. Yung business manager po, ito po yung pinag-uusapan po natin, no? Na business manager. Yung page po ninyo is yung Meta Business Suite. Doon nyo po makikita yung page po ninyo. Si iPhone. Yun po yung pangalan nyo dito. Hindi ko po kayo... Yung pinapakita mo po sa akin, ma'am, is yung AutoWorks. Yan po yung Meta Business Suite nyo. No? So magkaiba po yan. Okay, same thing kay Ma'am Marian. Anong email ang si Sir Kevin, anong email ang ibibigay sa pag-send ng invite, Coach? Yung email na ginamit sa paggawa ng BM or yung email ng FB account ni media buyer bago lang sa pag-FB ads? Yung email po na associated po doon sa Facebook profile ninyo na merong business manager para ma-add po kayo doon sa BM ni client. Okay? Kasi yung email na binigay ko po kay Ma'am Marie Chris, yun po yung email na associated po doon sa business manager account ko. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Kevin. Ma'am Charlene, as freelancer po, need po ba i-add yung ad account ko sa BM ni client? Or add lang po ako sa people para baliktad po yata, Ma'am Charlene. Dapat po kayo po ang i-add ni client sa BM po nila. Okay? Or kayo po ang i-add po ni client sa ad account nila. The same way na ginawa ko, the same process na ginawa ko kanina. Hingiin mo yung ad account ID ni client and then mag-request access ka, Ma'am Charlene, doon sa ad account niya para ma-access mo yung ad account niya. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Charlene. Sir Gilbert, sir, applicable po ba yan both phone and laptop? Sir Gilbert, hindi mahirapan ka po. Hindi po siya applicable sa phone. Dapat po laptop or PC po yung pag-access po ng business manager po ninyo. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Gilbert. Sir Mark, tama po ba na nagra-run ako ng ads sa IG and FB magkahiwalay? Hindi po. Hindi nyo po dapat pinaghihiwalay ng campaigns po yan. Dapat nasa isang campaign lang po yan. Halimbawa, nag-create ka ng isang campaign, automatically dapat i-select mo both IG and FB kasi hindi po siya cost efficient pag pinaghiwalay mo yung IG and FB ng campaigns. Okay? So, hindi po siya cost efficient. Ma'am Rina, Coach, pwede ba
pwede different payment method per ad account. Ito, nasagot ko na to kanina. Sir Ariel, ano difference ng Facebook page at Business Manager? Again, nasagot ko na to kanina. Facebook page, nandun po yan sa Meta Business Suite. Okay? How to navigate Meta Business Suite, papunta doon sa Ads Manager mo, click mo yung All Tools. Okay? All Tools mo, i-click yung, balikan mo yung lesson po natin doon sa kanina, Sir Ariel. Hello coach, kung na-disabled personal ad account ko, may pag-asa pa ba? Probability wala na kung halimbawa na forever ban ka na ni Facebook. So magki-create ka na ng bagong profile nun. Rat. Not sure kung lalaki or babae. Okay? Sir Gerald, available po sa amin yung 100 pesos Facebook ad strategy or another payment po sa online course. Another payment po, Sir Gerald. Okay? So again, kung magjo-join ka sa 100 pesos Facebook ad strategy, kasama ka pa rin sa live training po up until makompleto po yung course outline. Okay? So, yun po yun. Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Gerald. Sir Bobby, pwede ba i-quick audit namin yung FBBM setup namin sa inyo and how much kaya yung coach? Sir Bobby, ginagawa po namin ito if you want. Kung mag-upgrade ka sa expert level digital scientist, meron po kaming bi-monthly coaching sessions. Pwede po nating i-audit yon. Actually guys, dito sa 100 pesos Facebook ad strategy, kasama po yung audit dito. Okay, kasama nyo po ako mag-audit dito. For example, nag-join kayo, dapat kanina nag-audit kami sobrang busy ko lang, hindi ko nagawa dun sa dahil nag-launch sila ng ads noong January 2 after nung putukan kasi sobrang busy pa ng mga tao ng January 1. Kaya pinag-launch ko sila ng January 2. Supposedly, ngayong araw namin i-audit yung kanilang niran na ads. Pero yun nga, hindi ko na harap yung mga students kanina. Probably by tomorrow kami mag-review ng ads nila. So kung gusto mo po ng ganong setup, Sir Bobby, I would highly suggest, I encourage na mag-join ka sa Facebook ads, 100 pesos Facebook ads strategy para ma-audit po namin yung running campaigns ninyo. Okay? Sana nasagot ko yon. Sir Ariel, kapag nakalagin ako sa Facebook page, hindi ako makapag-share ng YouTube videos. User opted. The action item is disallowed. Ang problema kasi guys, napansin ko kay Facebook kasi recently nung December, na restrict yung personal account ko. Kasi nag-share ako ng YouTube link. Okay, I'm not sure kung policy na ni Facebook to, pero may existing ban kasi ako na nag-share ako ng voice message doon sa group, sa Messenger na GC. And that's the reason why lumipat kami ng Telegram. Kasi nga hindi ako makapag-voice message doon sa Messenger kasi nga nare-restrict. Lalo kung may mga nagtatanong ng mga technical aspects ng business manager, hindi ako makapagbigay ng suggestions or ng voice message kasi nga na napapakinggan ni Facebook yon, nare-read ni Facebook, naririnig ni Facebook yung sinasabi ko doon. Kaya lumipat kami ng Telegram. Okay, that's the reason why we're using Telegram. Okay, so sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Ariel. So make sure po na wag nyo masyadong ginagamit yung YouTube links kasi may possibility na ma-restrict kayo kapag habitual na ginagamit nyo yung YouTube links sa mga pages ninyo. Jing, Coach, paano ko ma-change yung payment method? Ito na ano ko na to. Pwede po ba ako ulit yung option ng GCash sa payment na wala po kasi sa akin after ko hindi siya lumalabas sa payment option. Ito ma'am, Sir Jeremiah, dito, click mo tong inverted triangle, view payment methods. Okay, and then, add ka lang dito, add payment method. Okay? Then, select mo lang, continue mo lang yung process. Okay, pwede mong balikan tong lesson po natin. Paano maiwasan ma-restrict ang account? Kailangan mo maging Facebook ad compliant yung lahat ng ads mo. Meaning pagdating sa ad copy mo, pagdating sa image, pagdating sa videos, dapat Facebook ad compliant yung lahat ng ads mo. Okay, nandoon po to sa Junior Strategist na course. Pwede nyong ma-access yung ibig kong sabihin dito. Okay, nandoon po yung
lessons po na yun. May access po kayo dyan, Ma'am Erica. Ay, sorry, Ma'am Divine. Ma'am Erica, Coach, ask ko lang po e-commerce, ano po ba mas okay na campaign, yung engagement po ba or sales? Sales po, ma'am. Ituturo po natin yan sa pang third day, Ma'am Erica. Okay, kahit na wala kang website, pwede ka mag-optimize ng sales. Okay? Pero kung nagwo-work sa iyo yung engagement, so be it. Okay? Wala po akong nire-recommend na absolute method, pero I would highly encourage you guys to use sales instead of engagement. Okay? Kahit wala kang website. Coach, yung 3499, is that also live seminar? Yes po, Sir Bobby. Tulad nito, yes, live seminar po 'yan. Up until makumpleto po yung course outline, tsaka lang po siya magiging recorded. Kapag nakumpleto ko na yung course outline, recorded na lang po yung previous next batches na makaka-access po nun. And then wala po siyang just in case po na join ka, Sir Bobby, after matapos yung course outline, hindi pa kita maililipat doon sa digital scientist na GC. Nandoon ka pa sa junior strategist na GC. Okay, kasi currently nasa junior strategist ka eh. Assuming lang na nag-upgrade ka sa expert level na digital scientist, tsaka ka pa lang kita sasama doon sa bi-monthly coaching sessions. Live training po 'yan. Okay? So disabled po yung account ko, tried putting credit cards, sayo mag-work. Try other payment methods po, Ma'am Clarice. I mean, para sa amin na hindi nakasali sa batch, nasagot ko na to. Same thing, naka-mute. Hindi ko sure if tama ginawa ko, ads coach, pero kumikita naman, hindi pa confident sa ads, ginagawa ko, tama po ba na hiwalay na ads, IG at FB? Again, kung kumikita ka naman, so be it. Okay? Hindi ako against doon sa current setup mo kasi hindi ako hindi ako nagbibigay ng absolute campaign setup kasi yun yung lagi kong sinasabi sa mga students ko na walang absolute campaign setup. For as long as na profitable kayo, keep it. Okay? Yun po yung sagot ko doon, Sir Mark. Asa na yung ano ko? Sobrang dami na ng ano. Coach, may tanong ako, pwede mag-unmute? Sige, Sir Christian. Go ahead. Go ahead, Sir Christian. Teka, ano kita? Saan ka na? Ayaw ma-unmute. Teka, bigyan kita ng ask to unmute. Sige, go ahead. Hello, Coach Minaw. Sige, go ahead. Coach, di ba pinanood ko kasi yung mga video hanggang dun sa 5 days. Mm, So, yung unang gagawin, di ba, tama mag-testing, mm, Coach. correct. Pagkatapos mag-testing, Coach, siyempre nakita mo na kung ano yung pinakamagandang ads na nilaunch mo. Mm. Then, yun yung pipiliin mo, tama, Coach? Yes, yun yung i-scale mo. Mm. Ah, Tapos, Coach, pag in-scale mo na siya, siyempre mag-aano ka na doon ng, halimbawa per day mo, 100 pesos. Then, nasaturate mo na yung auction, Coach. Paano gagawin nun, Coach, para hindi masayang yung ano? Mag-a-add ka ba or i-duplicate mo siya then everyone? Or ano ba to, yung look alike, ganun? Para di masayang, ah, Coach. Yun. ah, ah. So ganito kasi guys, yung part kasi ng tanong mo, Sir Christian, dapat supposedly pang bukas natin yon. Pero sasagutin kita doon sa tanong mo. Yes, correct. Kapag ka nag 100 pesos na, kasi itong strategy na to, 100 pesos, usually yun yung start ko yun yung start mo ng testing. The moment kasi na nakita mo na winning yan, di ba? For example, yung tanong mo na winning na siya. Madali mo kasi siyang ma-saturate sa 100 pesos budget pagdating sa auction kasi ang tinatamaan ng ads mo yung low hanging fruit. Okay? So, pahapyawan natin, but supposedly bukas pa to, pero sige, dahil malakas ka sa akin. So, pahapyawan natin. Okay? Daming tanong, no? Pero sige lang. Eto.
Ito, nakita nyo, no? Sino nakakita dito? Nakita nyo tong ads ko na to? Ito yung winning ads ko eh. Ito kasi guys, ito yung sasagutin kita, Sir Christian, no? Yung 100 pesos mo, probability nun nandito lang yung tinatamaan mo ng ano, ng ads mo. Tingnan mo to, itong may dollar sign na to, ito yung possible na bibili talaga sa'yo. Okay? The moment na na-saturate mo yan, yung mga possible customer na yan, mag-shoot up ang ad frequency mo. Kasi nga, yung cost per result mo dito, mababa pa kunyari, di ba? The moment na nag-i-increase ka kasi ng budget mo, marami ka ng kalaban sa auction. Okay? Kung advertiser A ka, advertiser A ka, tapos may kalabang kasi advertiser B, pareho kayong naglalaban na sa auction. Ang unang binibigay kasi ni Facebook kapag maliit lang ang budget mo, itong nasa low hanging fruit, yung mababa lang. Okay, pag na-saturate mo na yung audience dyan, mag-shoot up ang ad frequency mo until such time na makikita mo over time, wala ka na nakukuhang purchase or leads. Okay, ganun po siya. So, hopefully napahapyawan ko to, pero para hindi tayo yung chapsuy ng lessons, probably bukas ko to ibibigay sa inyo tong lesson na to. Okay? So, okay lang ba, Sir Christian? Huwag kang magtatampo. Para at least lahat po tayo masundan po natin yung lesson. Kasi yung day 1 po natin, business setting overview pa lang. Okay? So, good thing na natanong mo yon para at least bukas, yun yung magiging lesson po natin. Okay? So, okay ba tayo, Sir Christian, doon? Yung mag-a-add ng budget, hindi pa muna. Okay? Again, bukas natin i-discuss yung part na yon para at least malinaw sa lahat. Okay? Si Sir Kurdit. Sir Kurdit has to unmute. Okay. Go ahead, Sir Kurt. Hi, good evening, Sige po. Coach. Yeah, kasama ako dun sa nadali mo nung ads mo na yun about dun sa low-hanging fruit na yun eh. Okay. I've seen that material and yun nga, Ah. na-curious ako regarding dun sa mga Ah, So, konting background lang, pasensya na. Sige lang. Yun nga, I've been with real estate since 2016 Mm. and I've been doing ads since then. Before, I guess, around medyo mababa talaga yung budget. Okay. And nakakakuha naman. Mm. But medyo okay din nga yung nabanggit mo na whatever works for you is Keep it. good. Kung nag-work Keep it. sa'yo yung ano, keep it. Ah. Kasi yun din ang sinasabi ko minsan sa mga salesperson ko eh. Mm. And siguro ang question ko lang for now is that are we gonna tackle yung difference nung mga higher budget nga and higher budget ads and yung reach niya? Kasi I've been doing high budget ads like parang mga 1,000 a day. And then also hindi ko na kayang bumalik dun sa mga 500 below kasi parang hindi na ako nakakuha ng production doon. But I'm still getting results coming from my salesperson na low budget sila pero nakakuha pa rin sila ng sales. Something Ayun. like that. Diba? Parang may mga whatever works Actually, for you, go mo lang. oh. Pero gusto ko kasing makita yung mismong ano Ganito bang kasi. explanation natin doon. Okay, ganito kasi Sir Sir Kurt, no? Kurt. Kurt. Ito yung lesson na yon. Hmm. Kaya itong 100 pesos Facebook ad strategy, nag-come up ako ng course outline na ganito kasi I've been testing it multiple times. Tama ka doon, yung 100 pesos nagwo-work pero yung 1,000 pesos hindi. Okay? And na-encounter ko yung problem na yon nung nagraran ako nung nag-local campaigns ako kasi madalas kong niraran kasi media buyer, I have clients abroad. Ang madalas kong niraran na campaigns is abroad, Australia, US, Singapore, whatever. So malalaking budget. Pero nung nag-try ako ng local campaigns dito sa Pilipinas, sabi ko, ba't ganun? Yung 100 piso nag-work, pero yung 1,000 pesos nung nag-scale ako, pucha hindi nag-work. Sabi ko, naubos yung budget ko, 3K, na walang nangyari. Okay? Kaya ito yung lesson na yon. Nabuo ko tong lesson na to dahil doon.
Oo, yun yung sagot doon sa Okay. tanong mo. So, kung paano ka mag-i-scale, ito yon. How to test your campaign from scratch, how to scale and validate your campaign. Kasi meron akong tinatawag na ah, TVS method, yung test, validate, and scale. Okay, kasi meron tong ginagraduate, may graduation ng ano mo nung testing mo from the small budget to a bigger budget kung nag-work siya. Okay, kasi kaya meron tayong tinatawag na TVS, test, validate, and scale. So yun po ito yung magiging sagot doon sa tanong mo. Hindi natin siya matatakel sa 5-day Facebook Ads Challenge, pero mapapahapyawan ko siya pagdating doon sa pang 5th day natin. Okay, Okay. kasi So, yung sorry. go ahead, go ahead. So I mean for any new salesperson right now na syempre limited pa ang mga budgets nila pagdating sa pag-ads. Mm. Ito bang will this be a better parang magandang pang startup lessons for them para mapa-engage ko sila, mas Yes. maging efficient yung nila, Oh, yung kanilang mga low budget ads. talagang naka-design to sa nakita mo dito, best for testing ads on a limited budget. Okay, Okay. naka-ano talaga to, naka-design to sa kasi yung campaign ko, yung digital homey ads ko, galing dito sa strategy na to. Kaya ako nakapag-scale from 100 pesos to a much larger amount nung daily spend ko. Ito Okay. yun, itong strategy na to. Sorry kung medyo nahag na kita, pero Okay lang. gusto ko lang din ma-verify if is there any lessons there pertaining about sa mga materials naman na parang yung mga effective materials to be used sa mga online ads, those kind of things. Is that a factor o Yes, kasama to. in general? Kasama Nandyan to. din yun, Kasama yung to mga dito. materials. Yung Oo. ito kasi nagsimula kami dun sa FAB and USP. So kapag wala kasi yung FAB mo, yung features, advantage, benefits, saka yung unique selling proposition mo, hindi mo ma-generate ng maayos yung visuals mo, yung image, yung video, kasi naka-tailored fit po yung copy mo doon sa image mo, tsaka yung Okay. video. Kasi kung mapapansin mo, yung mga ads ko, yung copywriting ko doon nag-uumpisa sa I'm trying to solve a problem. 'Di ba? Usually makikita mo doon, ayoko na mag-ads, hindi naman nag-work ang Facebook ads sa akin. So I'm trying to have a anong tawag dito, yung relatable experience na encounter ninyo para ma-capture ko yung interest ninyo doon sa first liner. Kasi kapag pumunta ka dito sa stop sharing ko muna. Pag pumunta ka kasi doon sa sa teka lang punta ako doon sa ads ko para makita mo yung ibig kong sabihin. Okay. Yung mga questions guys na tabunan, wait lang. Mahaba-haba yung natin, yung pagsasama natin. So don't worry guys, marami kayong chance para magtanong. Okay? Yung mga naiwan po doon sa thread, sasagutin ko po kung po pwede nating pero usually 1 hour lang talaga tayo per day. Pero sige lang, nakaka 1 hour and a half na tayo, pero since first day to and expected ko na talaga na pag first day maraming tanong. So lulubos-lubusin ko na. Okay? Wait lang guys Eto, pakita ko tong Pakita ko to. Eto. 'Di ba nakita nyo tong ads ko? Itong ad na to, specific ad na to. Kasi ito yung winning ad ko Okay? Yung first liner ko dito, kasama to dun sa FAB tsaka USP na tinuturo ko. Kasi yan kasi yung unang nakikita nila Okay, ayoko na, hindi naman nag-work sa akin ang Facebook ads. Naubos lang yung pera ko sa ads, puro messages. And see more, di ba? See more, paano mo ma-persuade yung anong tawag dito, yung target audience mo by just using that hook nung first liner ng copy mo. Kasama po yun doon sa ituturo ko doon sa anong tawag dito, yung 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? So,
yung ano na yon, yung part na yon, yung first liner nung copy mo up until the headline. Kasi yun yung una, pati yung mismong visual. Okay? So yun yung po yung kasama dun sa lesson po natin. Sana nasagot. Sorry coach. Sorry Sige. coach. Sige. Napansin ko lang parang ang tawag doon text ba yun yung initial Yes, description naka, mo. So that works for every mobile device naman, no? Nababasa naman niya. Kasi yes. parang narinig ko na parang on some devices na gamit ng mga possible prospects mo, parang hindi nababasa yung mga naka-text. Meron Wala ka bang mga instances na may mga gano'n? instances na gano'n, pero so far wala namang, kasi kung merong gano'n usually sinesend nila sa comment section na ano ba to, hindi ko maintindihan. Okay. So kung Alright. wala namang gano'n, pinababayaan ko lang. So as long as Okay. na again, kasama dun sa lesson, kung nag-work sa'yo, kahit broken pa yung text na yan, wala akong pakialam dun. So kahit na hindi nila kumbaga mapapansin mo yung mga video ko hindi naman quality eh. Tingnan mo tong isang video ko. Parang ginawa ko lang to sa ano. So walang kinalaman yung ano na yon. Galing to lang to sa Zoom. So So yung quality ng materials, sometimes it doesn't really give much hindi siya no? hindi siya factor. Halimbawa, actually itong ad na to, i-compare mo to dun sa mga highly produced na video, tatalunin yun. Kasi for as long as na na-meet ko yung CAC ko, yung customer acquisition cost, wala akong pakialam kung pangit yung video, pangit yung image, as long as na naka-acquire ko yung CAC ko, yung customer acquisition cost, doon ako nagbe-base. So, Okay. yun. So, kita mo tong headline, The Ultimate Facebook Ads Calculator, tapos mayroong emoji. So, part po ng lesson yun na kailangan makapture mo muna yung audience mo. Kasi ganun yung attention muna bago yung offer mo. Kasi bago yan, tingnan mo to. Yung first liner ko, paano mo nasabi na hindi effective sa'yo ang Facebook ads? Siyempre, maku-curious sila, mag-click ng see more. Okay? So, part yun nung lesson. Dapat Okay. maano mo yung USP mo, yung unique selling proposition, tsaka yung features and advantage benefits, plus yung emotional trigger, bakit sila magkiklik sa ads mo. Okay? So, yun po yung Alright. kasama sa lesson na yun. Okay? Lalo So, kung nagka-interest dyan sa 100 peso strategy na yan, coach. Thank you so much. okay. Pasensya na Sige. medyo natagalan. Okay lang, Oo. okay lang. Sige. Following day na lang ulit. Sige. Customer acquisition cost, i-discuss po natin yan, Ma'am Charlene, sa pang 5th day. So, wag kayong mawawala sa pang 5th day kasi yun po yung pinaka-importanting lesson. Okay? Kasi kung mawawala kayo doon, hindi nyo maiintindihan yung pasikot-sikot kung paano kayo magiging profitable doon sa campaigns po ninyo. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo doon, sir. So, Raymart, coach, dyan po sa 100 strategy, may nakapag-try po ba ng budget is 20K a day? Hindi pa. Nag-i-scale na sila ngayon, yung iba. Okay? Nag-i-scale na yung iba. So, anong tawag dito? Madi-discuss din po ba challenge coach reporting ng metrics sa clients? Yes, kasama po. So, wala pang 20K budget kasi small budget yung sinimulan nila. So, nasa 5,000 yung minimum budget. Okay, sana nasagot ko. Si Doors, meron ako ads 2019 until now. Gamit ko, tama ba yun? Few results na siya. Paisa-isa na lang. Kapag ka Doors, I'm not sure kung ma'am or sir, kapag hindi mo na nakukuha yung CAC mo doon, if I were you, i-pause mo na yon. Malalaman mo kung paano mo makakalculate yung CAC mo pang 5th day. Again, huwag kang mawawala sa pang 5th day natin. Magkano po yung 100 pesos Facebook Ads strategy? Ang amount po niya, 3,499, Ma'am Marijo. Okay? So, Sir Mark Angeles, I'm not sure kung ano to, medyo maliit. Bakit wala po lumalabas na Instagram? Kasi wala ka pang na-i-connect na Instagram, Sir Mark. Okay? So, malamang hindi mo pa na-connect yung Instagram mo. Sir Jerome, mga ilang ad set sa isang campaign para malaman na ano ang winning ads? Doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, ang nag-uumpisa kami sa isang ad set. Muna, isang ad set tapos 100 pesos tsaka isang ad. Okay, doon po kami nag-uumpisa. Okay? So, sana nasagot ko. Bali, mag-add
ng budget, coach. Salamat. Okay, hindi ko masundan. Coach, real estate, anong campaign po ang better? Usually kasi engagement ang ginagamit ko. Sunog lang ang budget ko. Ma'am Shine, usually ang pag real estate lead generation po 'yan. Huwag kayong mag-engagement kasi bibigyan lang kayo ni Facebook diyan ng maraming messages. Tapos magtataka ka kung bakit ang dami kong messages pero wala akong nako-convert kasi nga maghahanap si Facebook sa auction ng most likely to engage. I-explain ko yan bukas. So wag kang mawawala, Ma'am Shine, sa lesson natin pang second day. Kasi explain ko po yung pagkakaiba po ng campaign objectives. Pero kung nag-work sa'yo yung engagement, so be it, keep it. Okay, wala akong specific na campaign setup na pinopromote. Okay? Coach, business owner po ako. Ano po kaya ang pinaka-best na course for me? 1 year mahigit na po ako nagrarun ng ads. Pero alam ko po nasusunugan talaga ako. Ano pong type ng business nyo, Sir Raymond? Sir Delimond ba to? Kung local business ka, kailangan mo malaman kung magkano yung customer acquisition cost mo. Importante yon. Again, pang 5th day. Doon mo siya malalaman. Okay? Ang dami nating questions for products binibenta online, clothing po, e-commerce. Yon, matututunan po natin yon. Sales campaign po, ZSP, no? For real estate po, lead generation po, yung ang nire-recommend ko. Again, hindi po siya absolute but recommended. Hi coach, ano pong masuggest mo for art, galleries and studio shows, sales po, Sir Rat or Ma'am. Pero sa isang post ko po, Instagram, okay. Sa lahat po ng nasusunugan, mag-usap muna tayo ng face-to-face, ng mata sa mata, ilong sa ilong at ngipin sa ngipin. Lahat po ng nasusunugan ng budget, kung namomroblema kayo, nasusunugan kayo ng budget, sasagutin po natin yan sa pang 5th day po natin na lessons. Okay? Hindi kayo profitable sa Facebook ads nyo, pang 5th day na lessons. Lahat naman ng hindi alam kung anong setup ang gagamitin ninyo sa pag-run ng ads ninyo, sasagutin natin yan sa pang day 2 and day 3. Meaning bukas, bukas Sabado, tsaka Linggo. Yun po yung sasagot sa tanong ninyo. Yung mga hindi po naiintindihan yung Facebook ads metric, sasagutin po natin yung tanong ninyo na yan pang day 4. Lahat po na nasusunugan ng ads, day 5. Yung day 1 po, lahat po ng hindi pa nagkakapag-create ng business manager at nalilito kapag mag-navigate sa business account nila, kapag create ng ad account nila, pag-add ng payment method, ito po yung day 1 po natin. Ito po yung sagot sa tanong ninyo. Kapag po hindi nyo po nasusundan yung day 1, business settings, payment info, lahat po ng day 1, teka, open ko lang yung yung browser para ipakita ko po dito. Ma-access nyo po lahat ng previous na batches. And you'll probably learn from them, from the previous trainings. Dito sa day 1, okay? Click nyo lang tong drop-down menu. Okay? Teka lang, day 1. Lahat na namang problema sa business settings nila, payment methods, may mga previous lessons po dito. Okay, pwede nyo pong panoorin. Yung lesson po natin tonight, dito ko ipapasok sa day 1. Okay, batch 6 po kayo. Dito nyo po makikita sa dashboard ninyo yung training po na to. Okay? Day 2, ganun din po. Yung mga previous batches, pwede nyo panoorin. Day 3, day 4, up until day 5. Okay? Sana wala akong na-miss na mga tanong. Coach, kadarating lang po. Patapos na po ba kayo? Yes, patapos na po kami, Sir Jan. Pero again, Sir Jan, pwede kang humabol. Pwede mong ma-access yung mga recordings dito sa day 1 up until day 5. Day 5 po natin. Okay, saan makikita ang dashboard? Ma'am Marian, puntahan mo lang yung digitalhomey.net, yung website ko. Then, click mo yung 5-day Facebook Ads Challenge. Click mo yung day 1. Gamitin mo yung promo code na sinend po namin sa email ninyo.
check mo po yung email niyo, nandun po yung promo code. Okay? Same link po ba gagamitin tomorrow? Yung link po, magsisend ako via email. Okay? Ma'am Marie Chris, sasagutin ko yung tanong mo day 2 bukas, no? So, pwede po mag-unmute, coach. Quick question lang. Sir Ian, sige, go ahead. Sir Ian. Quick unmute ka. Asan ka ba? Request to unmute ka. Asan ka ba dito? Request to unmute ka, Sir Ian. Teka, stop sharing ko muna. Para ma-check ko yung... Teka lang Meeting chat. Okay. Allow participants. Yes. Go ahead, Sir Ian. Pwede ka na mag-unmute. Binigyan na kita ng ano. Hello coach, bali Sige. ano po yung ibig sabihin dun sa pag sinabing competitors sa auction? For example, naglalala ako ng ads. The same businesses po ba kami or parang yung goal na yun? Pareho po kayo ng tina-target ng audience. Halimbawa, ano po bang line ng business ninyo? Nasa kasi kami sa finishing materials, mga luxury stones kami. So target namin is high end. So minsan parang hindi ko masyadong maintindihan yung part na yun yung competition kasi akala ko kasi before is like yun nga the same business kami, nagko-compete kami. Ganun. So audience pala yun, no? So for example, bigyan ka ng example. So ibig sabihin, kunyari, tina-target mo business owner. Okay? Then, or Facebook page admins or business page admins. Kunyari, yun ang tina-target mo. Tapos, kunyari, ako din, magra-run din ako ng ads. Yun din ang tina-target ko, Facebook page admins. Ibig sabihin, we are trying to bid in the same audience within the same auction. Kaya, again, bukas natin yon. Bukas yung lesson na yon. Mas maiintindihan nyo yon kung paano siya nag-work. Bakit ka ba na-outbid ng competitor mo? Bakit mas mataas yung cost per result mo? Yun po yung i-discuss po natin tomorrow. So, okay po. yung tinatawag po nating auction, pahapyawan ko lang, yung tinatawag po nating auction, bidding po kasi yan, ang ano ni Facebook. Meaning, kung sino yung mas magandang ads sa inyong dalawa, yun yung mas ipapakita ni Facebook sa mga target user mo. Halimbawa, ako yung competitor mo, mas relevant yung ads ko, mas nagko-convert yung ads ko, mas ipapakita ni Facebook yung ads ko kaysa sa'yo. Okay? And at the such time na ma-outbid kita, yung cost per result mo tataas, yung cost per result ko bababa. Okay? Okay, that's good. Ganun po Thank siya. you. Okay? Thank you. So, Ma'am Beth, go ahead. Hello, good evening coach. Good evening po sa lahat. Apa. Yung tanong ko lang po, yung 100 pesos Facebook strategy, good for real estate agents, right? At the Yes. same time kasi network marketer ako, pwede rin po ba siya for network marketing? Yes, kasama po. Okay. Pwede po. Lahat po ng niche, nilagay ko lang doon 4 para hindi masyadong overwhelming. Pero lahat po ng local businesses, basta pag sinabi mong lead to sale, ibig sabihin, galing muna sa lead yung customer journey bago mo siya na-convert into a sale. Fit po yun. Ibig sabihin, recommended po yung 100 pesos Facebook ads strategy. Kaya hindi ko siya, ang tanging hindi ko lang na-recommend is e-commerce. Meaning yung meron kang physical products na binibenta, kunyari, nagbibenta ka nito, itong baso na to, hindi ko pa siya natatry sa e-commerce na meron kang binibentang physical products. Okay? Pero again, meron akong isang student na natinry yung, actually dalawa sila natinry yung 100 pesos Facebook ads strategy. Ngayon, nag-i-scale na siya ng 1,000 pesos per day. Nag-start lang siya nung December. Ito lang. Nung December pa yun And take note, December
sobrang laki ng sobrang dami na nag-a-ads kasi ang daming companies na binubuhos nila yung budget nila pag December. Pero nung time na nag-launch siya ng campaign, naging profitable siya kahit na marami siyang competitor na naglo-launch din ng similar product or marami siyang ka-competitor sa auction. So nag-work siya. So yun. Except e-commerce lang kaya hindi ko siya pinopromote pa sa e-com. Pag marami na akong students na nag-work yung strategy na yon sa e-com, pwede ko na i-claim na nag-work siya sa e-com. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Beth. Sige po, salamat po, Okay. Coach. Sige po. Sino pa? Sino pa? Pwede pa, mas okay po ba gamitin ang get more messages? Again guys, ang problema ko kasi dito sa engagement, pagdating kasi sa auction, kabisado po ni Facebook kung sino yung mga taong panay lang ang send ng message. Panay lang click ng send message na button. Kaya ipapakita ni Facebook yung ads mo dun sa mga tao na may historical data ng panay lang ang click ng message button. Kaya po siya ganun. Okay? Kaya dapat ang isi-select mo leads para alam ni Facebook na ito yung mga tao na posible talagang mag-convert into a sale. Okay? So, mataas po ang 18 pesos. Mataas po ba ang 18 pesos per message? Ito yung masusolusyonan natin. Paano mo mag-gauge na ang cost per message mo ay mataas or mababa? Sasagutin ko yung tanong na yon sa pang 5th day po natin. Okay? So, yon. Ituturo niyo po ba ang lead generation para sa real estate? Yes. Pang 2nd day, pang 3rd day po natin. Okay? So, yun lang guys. Medyo marami ng tanong. Nasagot ko na at least yung mga tanong ninyo. Hopefully, and I make sure guys na lahat ng magiging tanong ninyo, kung hindi man, masasagot ko up until the 5th day. Kaya naka-design po yung 5-day Facebook Ads Challenge ng ganun ang lessons po natin kasi nakita ko na yung mga tanong na yon paulit-ulit lang. Then, probability yung sagot doon nandoon sa pang 2nd day, pang 3rd day, pang 4th day, pang 5th day. Okay? So, yun guys, medyo overtime tayo but that's okay. Given talaga yun pag first day. So, i-upload ko itong lesson po natin sa day 1. Again, yung mga hindi pa na nakakapasok sa Telegram, will make sure na may add po namin kayo manually. Tapos, lahat po ng lesson, ma-access nyo po doon sa 5-day Facebook Ads Challenge, day 1. Okay, marami pong salamat guys. I'll see you tomorrow, 7:30, same time. Huwag po kayo mawawala kasi i-explain ko po doon yung Facebook auction. Lahat po nung nakakita nung ads ko na yon na naging curious bakit hindi kayo yung 100 pesos nag-work, yung 1,000 pesos hindi nag-work, doon ko po i-explain yon sa 2nd day. Okay? Thank you so much guys. I-upload ko tong recording na to sa day 1 and I'll see you guys tomorrow, same time, 7:30 p.m. Thank you, guys. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, Coach. Okay, bye-bye.